Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas para sa pagtatayo ng mga specialty centers sa mga ospital. Sa ilalim ng Republic Act 11959 o ang Regional Specialty Centers Act, inaatasan ng Department of Health na magtayo ng mga specialty centers sa mga ospital ng gobyerno sa bawat rehiyon. Tututukan ng mga specialty center ang alinman sa 17 areas of specialty tulad ng cancer, puso at ugat, baga, kidney, utak, trauma care, paso at banli, orthopedic care, physical rehabilitation, infectious disease at tropical medicine, toxicology, mental health, geriatric care, neonatal care, dermatology care, ear, nose and throat care at eye care. Itatalaga ng DOH ang kapasidad ng bawat specialty center sa ilalim ng Philippine Health Facility Development Plan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, layunin ng RA 11959 na tiyakin ang pagbibigay ng pamahalaan ng abot-kayang serbisyong medikal para sa lahat ng Pilipino. Itatayuan niya ang mga specialty center batay sa pangangailangan at kondisyon ng mga ospital at ng mga nasasakupan nito. Umabot na sa higit 19,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahong dala ng Bagyong Goring. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng mahigit 63,000 tao sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Region. Mula sa bilang na ito, nasa 4,000 pamilya ang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center, habang mahigit 2,600 ang nakatatanggap ng tulong sa labas ng mga ito. Wala pang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyo. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense na patuloy ang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno sa mga rehiyon para matulungan ang mga naapektuhan ng bagyo. Nakadepende sa magiging rekomendasyon ng pambansang pulisya ang ilalabas na listahan ng areas of concern ng Commission on Elections para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Inihayag ito ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia kasunod ng napaulat na 4 na insidente ng election-related violence ilang buwan bago pa man ang eleksyon. Kasama na dito ang 2 kaso sa Libon, Albay, isa sa Rizal at isa sa Maguindanao. Ang mga areas of concern ay nahahati sa 4 na kategorya, ang green, yellow, orange at red. Sa 4 na kategorya, ang green ang itinuturing na mas mapayapa at may kaayusan. Yellow naman kung ang lugar ay may history ng election-related violence. Orange kung may seryosong banta ng mga armadong puwersa at red kung malala ang karahasan at may banta rin ng armadong puwersa. Una nang sinabi ng Philippine National Police na binabantayan nito ang nasa 27 lugar sa bansa na posibleng isa-ilalim sa red category. Binabantayan rin ang lalawigan ng Negros Oriental at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa mga naitalang insidente ng karahasan sa mga nakalipas na buwan. Ibinahagi ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa harap ng ilang negosyante at diplomat bago ang ika-10 ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting o AFMGM. Ginanap ang mga pagpupulong sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia na dinaluhan ng diplomats, mga kasapi ng Philippine Business Club sa Indonesia, Indonesia Chamber of Commerce and Industry at maging ng mga ilang negosyanteng Indonesian. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Diokno ang paglago ng Annual Gross Domestic Product o GDP ng bansa na umabot sa 7.6%. Ibinida rin niya ang pagbaba ng inflation rate mula 8.7% nitong Enero hanggang 4.7% nitong Hulyo. Isa rin sa mga pinagtuunan ng pansin ay ang usapin ukol sa Maharlika Fund. Ayon kay Diokno, pangunahing layunin ng gobyerno na maglaan ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na ang halos 200 infrastructure projects na nagbibigay ng hindi bababa sa 10% na kita. Anya, mas makikinabang ang mga mahihirap sa mga infrastructure project gaya ng toll roads at mga tulay. Tinalakay din ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP kung saan sinabi ni Diokno na mas makabubuti para sa ekonomiya ng bansa na paigtingin pa ang ugnayan at pakikipagkalakalan sa mga kasapi ng grupo. Nakatakdang makipagpulong si Diokno sa mga kapwa niya Finance Minister sa Jakarta bilang paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit sa unang linggo ng Setyembre. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency.
Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Benj Bondok, magandang hapon.